Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bago magumpisa ang NBA Draft Lottery kanina ay may 14% chance ang Washington Wizards, Utah Jazz at Charlotte Hornets na makuha ang number 1 pick. Ganun pa man ay napunta nga ang number 1 pick sa susunod na NBA Draft sa Dallas Mavericks na may 1.8 chance lang na makuha ito sa umpisa ng lottery. Ngayon lang nga ito nangyari mga kaibigan. Ibig sabihin most likely ay maglalaro si Cooper Flagg para sa Dallas Mavericks na meron ng Kyrie Irving, Klay Thompson, Najee Marshall, Anthony Davis, Derek Lively, Daniel Gafford, PJ Washington, Max Christie, Spencer Dinwiddie, Caleb Martin at iba pa. Kung maglalaro nga si Cooper Flagg tulad ng expectation sa kanya, walang duda na championship contender ang Dallas Mavericks team na ito. Mahahalin tulad nga natin ang kanyang sitwasyon kay Jayson Tatum kung saan despite being a top 3 pick, napunta siya sa isang championship caliber team ng Boston Celtics noon. So congratulations nga sa Dallas Mavericks dahil ngayon ay meron na silang team na pang win now mode ngayon mismo at pang simula ng rebuild kapag umalis na si Kyrie Irving at Anthony Davis. Mukhang mapapanatili nga ni Nico Harrison ang kanyang trabaho dahil dito. Wag nga lang siya magdidesisyon na i-trade ito. Ayon nga sa iba ay luto nga daw itong mga kaibigan at gumawa ng mga tawag si Adam Silver. Ganun pa man opinion nga yan ng ibang tao. Si Kyrie Irving ay expected na January pa ang balik, so very interesting nga ito dahil makakabelo si Cooper Flagg at makakapaglaro siya bilang number 2 option sa likod ni Anthony Davis. This will be a scary team defensively with Flagg, Davis, Lively at Gafford at 6 man mo pa nga ang tulad ni PJ Washington. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 4 ng Boston Celtics at ng New York Knicks. Tulad lamang sa naunang tatlong laro, napakaganda nga ng simula ng Boston Celtics. Agad silang gumawa ng double-digit lead at nakapagtala sila ng 39 points sa first quarter at sa pangunguna yan ng 15 points si Jayson Tatum at 14 points si Derek White. Sila nga ang dalawa lang ay nagtala ng combined 7 of 9 shooting sa 3-point line. Sa second quarter naman ay pakonti-konting binababa ng Knicks ang lamang at nagawa nga nila itong may baba sa 4 points. Ganun pa man hindi nga nila mapigilan si Jayson Tatum. Kaya naman natapos ang first half na baon pa din nga ng Celtics ang 62-51 lead. Nagtala na si Jayson Tatum ng 20 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals and 2 blocks on 8 of 13 shooting sa field. 17 points din si Derek White at 12 points naman si Jaylen Brown. Sa third quarter naman ay nagliliyab si Jalen Bronson. Nagtala siya ng 18 points sa quarter na ito dahilan kung bakit nabawi na nga ng Knicks ang lamang. Sa fourth quarter ay sagutan nga ng pundo si Bronson at Tatum, subalit si Mikal Bridges na naging difference maker. Sa last minutes din ay nagtamo ng ankle injury si Jayson Tatum at namilipit ito sa sakit. Non-contact nga ito at hindi niya malagyan ng kahit konting bigat at kinailangan niya pa nga ng wheelchair mga kaibigan. Kung titingnan natin ito ay mukhang Achilles injury ito mga kaibigan, subalit maghihintay nga tayo ng latest update dyan. Sa huli ay nakuha nga ng New York Knicks ang commanding 3-1 lead sa series na ito at sa pangunguna yan ni Jalen Bronson.